Pinakalitis po natin yung isa, sa Albay, meron pong isa. Ito po yung businessman na 43 years old. At meron pong 4 original, ito po yung nangyari sa Albay, na ang kinasuhan po dito ay 4, pero pagka-file po sa prosecutor's office, nirelease po yung 3, kaya natira po ay isa. So, pero ang individual po natin natitira is 7 po. Arestado ang isang negosyante sa Albay dahil sa illegal na pagbebenta ng gasolina. Base sa ulat, nagsagawa ng entrapment operations ang Philippine National Police. Ang Philippine National Police sa Ligao City na nagresulta sa pagkakahuli sa suspect. Nakumpiska sa kanyang isang fuel tanker containers at ang nasa 1,200 liters ng gasolina. Aminado naman ang PNP na laganap ang ganitong gawain lalo na sa mga malalayong probinsya dahil may mga tumatangkilik din dito. Sinasabi nga po natin nung mga nakaraan, dahil po may mga kababayan tayo na tumatangkilik na bumili na kahit mas mataas ng konti dun sa mismong retail stations o gas stations. Ito po ay kinakagat ng ating mga kababayan. Sapagkat sa computations po nila kapag sila ay pupunta pa sa retail stations, sila din ay maggagasolina rin po o gagastos pa ng halos parehas din. Kaya bumibili sila sa mga individual na katulad po ng nahuli. Maharap sa kasong paglabag sa batas, pambansa bilang 33 na nagpaparusa sa iligal na kalakalan at pamamahagi ng mga produktong petrolyo. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng PNP ang mga nakumpiskang langis habang isinasagawa pa ang investigasyon. Bunsod nito, umabot na sa 7 ang nasampahan ng reklamo ng PNP dahil sa hoarding at profiteering. 3 rito ay mula sa Region 5, 2 sa Region 8, 1 sa Region 11 at 1 sa Region 3. Samantala, tuloy din ang ginagawang monitoring ng PNP sa mga nagsasarang gasolinahan sa bansa. Sa pinakahuling tala, nasa 365 na ang nagsarang mga gasoline stations sa bansa. Mas mababa ito sa mahigit 400 noong nakaraang linggo. Kung kumpitin natin, bumaba lang siya ng mas 4 sapagkat meron din namang nagsarado. Ayan po, yung nagsarado is 12. Tapos may nag-open na naman po ng wala. Kaya pag in-offset po natin is 4 lang po. Ang kadahilanan, nabanggit nga po, yung no delivery at stock. Ito po yung nagkaroon na po sila ng stock. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.